atin na pambigyan daan for his testimony, beloved brother Christian Santillan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Doble paggalang at pagbati, pagrespeto. We will never forget. We always cherish the blessed memories and teachings, preachings of our beloved parents in the Lord, our beloved evangelist, Pastor Wildes Chad Almeda, the end-time prophet of God, together with our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. I would also like to extend my greetings to the whole family of our beloved parents in the Lord. Praise the Lord to you, beloved brethren, here in our 50th church anniversary. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa dakilang pribilehiyong ito upang siya'y aking mapasalamatan sa kanyang mga kagila-gilalas na mga gawa sa aming buhay, sa aming paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Kristo. Mga minamahal sa aking mahal na asawa, one of the granddaughters of our beloved Honorable Pastor. At tunay mga minamahal ang Diyos natin dito ay buhay at makapangyarihan. Dahil isa sa panalangin ng aking mahal na asawa, dahil siya ay lumaki, ipinanganak sa iglesyang ito, maging ako man mga minamahal na aming narinig ang libo-libo, milyo-milyo mga patotoo sa ating banal na iglesia. At siya ay nanalangin sa ating mahal na Panginoon na sana siya rin ay magkaroon ng isang patotoo na talagang magbukas sa isipan ng bawat isa, mga minamahal, na may tunay na Diyos. Hallelujah. Hanggang dumating mga minamahal, we got married and we want to have a family. And that time, as the time goes by, kami po ay naghihintay ng anak nagmumula sa mahal na Panginoong Sus. Ngunit lumipas ang ilang panahon, ilang months, mga minamahal, bigo po kami. Umabot po ng how many pregnancy tests, puro negative. At dumating mga minamahal, we decided to go to a doctor just to know what's happening sa aking beloved wife. And that time, ang sabi ng doktor sa akin, privately, Mr. Santillan, it's impossible for you to have a baby and to your beloved wife also. Dahil meron siyang PCOS, mga minamahal, PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. And as well, mga minamahal, ang sabi ko, tunay ng Diyos dito at kami po ay nagpa-counsel sa ating beloved Mr. Pogs. And that time, ang sabi ng ating beloved Minister Pogs, manalangin kayo, mag-ayuno kayo. At walang dalawang salita, walang tatlong salita, kami po ay nag-ayuno. Ang sabi ng ating beloved pastor, if we want something like a blessing or a miracle, we have to release 100% faith. And that time, we went to one of our pastoral houses here in the Philippines. In a matter of 3 days of fasting, mga minamahal, tinugon kami ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay ang Diyos dito, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos niyan, kami po ay pumunta. One of my colleagues in the medical field told me that you have to to seek for medical attention. And we went to one of the best doctors here in the Philippines, here in Manila, one of the best by the book, mga minamahal. Kilalang kilala. Siya ay professor sa University of the Philippines, Manila, College of Medicine. Ang sabi ng doktor na ito, Mr. Santillan, Mrs. Santillan, huwag niyo nang asahan na mabubuhay ang bata sa sinapupunan ng iyong mahal na asawa sapagkat may nakita kami na mass sa kanyang sinapupunan in her womb. And that mass, parang may hair-like structure, may teeth, parang tao, mga minamahal, dahil akala namin kambal. Ngunit sa ating mahal na Panginoon Jesus, walang imposible. Ang sabi ng doktor, mag-undergo ng napakaraming laboratory examination at lumabas, she was diagnosed with having APAS or antiphospholipid syndrome. It's a kind of autoimmune disease. It's like a lupus, mga minamahal. Alam niyo po, ang lupus, napaka-imposibleng gumaling yan sa larangan ng siyensya. Napaka-konti ng rate ng paggaling. At ikay gagastos ng milyon. Ngunit sa ating banal na iglesia, tunay ng Diyos dito pinaglilingkuran at ang tao ng Diyos ay binigay sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Amen. And that time, kami po ay patuloy na naglingkod sa ating mahal na Panginoon, patuloy na nagsumamo sa ating mahal na Panginoon. In the 10th week, nagkaroon siya ng hemorrhage, ng namuong dugo sa kanyang sinapupunan. In the 13th week, nagkaroon ng heartbeat ng baby, mga minamahal, which is impossible, sabi ng doctor. Hanggang umabot, mga minamahal, ng 15 weeks, nagkaroon po ng chronic hypertension. Ang kanyang blood pressure umabot po ng 200 over 120. It's just normal for her, mga minamahal.
Ang sabi ng doktor, pumunta ka naman dito sa doktor na ito. Ito ang pinakamagaling na cardiovascular doctor here in the Philippines. We are not there. We went there not to have the medication, but just to check kung ano bang meron mga minamahal. And to know that the God that we serve is a mighty God. And that time mga minamahal, ang sabi ng doctor, you have to take medicines. Not just 1, 2, 3, 15 tablets a day. Ang sabi ng doktor, 15 tablets a day. Napakamahal niyan kung dito sa Pilipinas, mga minamahal. At dumating po ang 23rd week. Nagkaroon naman ng preterm labor, aking beloved wife. Gusto na lumabas ng baby. Mga minamahal, chain of miracles. Ngunit kahit isang beses, aking mahal na asawa ay hindi nawala ng pag-asa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami patuloy na dumadalo sa ating balalagawain. Nakita ko ang kanyang kalagayan, mga minamahal. So kapag ganun, mga minamahal, ang sinasabi ng doktor sa iyo, maaari ka ay tormented na. Hallelujah. Kayo mawawala na ng pag-asa. Ngunit kami pag nagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hanggang dumating mga minamahal, in the 24th week, last week nang pwedeng ma-stitch ang kanyang cervix dahil gusto nila lumabas ng bata. Kalooban ng mahal na Panginoon, bakit? Kapag hindi po ito na-stitch, mga minamahal, nasa incubator ang baby for almost 3 months and that will cost millions of pesos. Hallelujah. Ngunit kami inanampalataya sa mahal na Panginoon. Nag-survive ang baby sa loob ng sinapupunan. And then, in the 8th month, mga minamahal, ang sabi ng doctor, hindi na kaya. Maaring mawala ng iyong mahal na asawa. So, kailangan na natin gawin ng emergency cesarean section. And that time, ang kanyang blood pressure, 200. Naglalaro sa 200 over 140. At kailangan mga minamahal turukan ng anti-convulsion medication. And that time, our beloved, her parents was beside of our beloved enrolled pastor. And that times, nakaluhod sa tabi ng ating mahal na pastor, ang ating beloved Mr. Pogs, at kuming kami ng backup prayer. Mga minamahal, in a matter of 3 minutes, from 200, around 200 over 140, naging 130 over 80. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon. At lumabas ang bata, mga minamahal, it's a baby girl, a bouncing baby girl. Ngunit nung lumabas ang bata, mga minamahal, puro retraction lang ang kanyang lungs. Lumabas ang crash cart, mga minamahal. When you say crash cart, nandun na po lahat, mga minamahal, na pang-revive sa bata. Ang sabi ng doctor, ilalagay natin sa NICU or neonatal intensive care unit. Ako po, mga minamahal, doon na po nagsimula yung change of waivers, mga minamahal. Hindi ko na po mabilang kung ilan ang aking pinirmahan. Ang sabi ng doktor sa akin, mahal mo ba ang asawa mo? Bakit ginagawa mo yan? Hallelujah. Ngunit iyan ay kalooban ng mahal na Panginoon. Doon siya mapalugdan, mga minamahal. Hallelujah. And that time, ang sabi ng doctor, nag-retract, lagyan natin sa incubator dahil kung hindi, mag-cardiac arrest ang bata. Ngunit mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako po humingi ulit ng backup prayer. Hindi pa tapos ang usapan sa true phone. Walang distansya sa panalangin. Hallelujah. Ang tumatakbo 5 doktor, ang sabi nila, Doc, okay na ang bata. Hallelujah. Praise the Lord. Huminga na, bumalik na ang kanyang lungs. Hallelujah. Without any medical intervention, tunay dito sa banal na iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Ang lumaki ang bata, mga minamahal, yung may pride na doctor, one of the best in the Philippines, ang sabi niya, kung sino man ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, siya ay tunay na Diyos. Amen. He's a Hallelujah. mighty Praise the God. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Even just to take a picture with her, she doesn't like. Why? Bakit, mga minamahal? Dahil everything that's in the medicine, in the book of medicine, ay hindi nag-reflect sa aking mahal na asawa. Puro baliktad, mga minamahal. At siya ay binuhay na mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Naalala ko na naman, mga minamahal, panalangin ng aking mahal na asawa na siya ay bigyan ng himala na magpapakita sa amin na siya ay tunay at buhay na Diyos. Dumating po ang aming second baby. At that time, ibig sabihin, wala na siyang PCOS, mga minamahal, and wala nang antiphospholipid dahil siya ay nabuntis ulit. And that time, may one of the vision of our beloved brethren ang sabi, hindi na magiging katulad ng dati. Mga minamahal. Ngunit pinaalala ng mahal na Panginoon, paano hindi magiging katulad ng dati ang aming mararanasan? Dahil ngayon, mga minamahal, tuyak na subok na ang ating mahal na Panginoon. Naranasan namin. And that time, nawala kaming kahit anong isang kaba. At nabuntis sa aking beloved wife, and during that time, we went to the Philippines last November. And nung pauwi na kami sa dako ng States, I can see that my beloved wife, she's not feeling well. And I can see that she's struggling in a sense of hindi siya makakilos ng maayos.
Hanggang lumipas ang oras, ang mga sandali. Mga minamahal, on her 5th month ng kanyang pregnancy in our second baby, umuwi ako ng tahanan, nakita ko siya, puro dugo. There's so much blood. Hallelujah. Ang sabi niya, na nagkaroon siya ng bleeding, at non-stop bleeding, buo-buong dugo, mga minamahal. Ang sabi niya, that was Friday, and sabi ng aking beloved wife, okay lang, pumunta ka sa overnight prayer service. Imagine, na ako'y pupunta sa ating overnight prayer service in San Francisco Bay Area, iwan ko ang aking mahal na asawa na siya ay naagasan. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, buhay ang Diyos natin. Hallelujah. Ako pa tumungo sa dako ng ating banal na gawain, at tapos ang ating banal na service in San Francisco. And pag uwi ko, non-stop pa rin mga minamahal, and I decided, sabi ko, let's check. Ang sabi ng doctor, you have to stay here for 3 hours dahil we can't see anything sa womb or anything sa kanyang cervix. So it's just bleeding without any reason. It's just like, it's called coagulation in medical term. Bleeding without any reason. And that time, mga minamahal, pinauwi kami ng tahanan. Hallelujah. Ang sabi ko, talagang ang ating mahal na Panginoon ay buhay. Hindi po ako nag-testify. Following Sunday, hindi ako nag-testify. Tunay ang pagte-testify ay kalooban ng mahal na Panginoon. Yes, right. Nung umuwi kami ng tahanan, nag-bleed ulit ang aking beloved wife. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, ako ay magpapatotoo. Hallelujah. And right after, siya ay umattend. Ang kanyang bleeding ay continues right after na aking testimony sa habag ng mahal na Panginoon, ampat ang bleeding ng aking beloved Praise wife. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And that time, mga minamahal, when my beloved wife, pumunta siya sa doctor, mga minamahal, to just a regular check-up. Ang sabi ng doctor, talagang imposible na, mga minamahal, dahil tumataas ng kanyang blood pressure. At ang kanyang high blood pressure ay mabuti ng 220, 240 over 130. At mga minamahal, na pumunta kami upang siya ay mag-deliver ng baby boy namin, mga minamahal. Ang sabi sa amin, mga minamahal, sa isang room, napakalungkot ng doktor. If I can still remember, Dr. Holland, one of the best doctor in the Bay Area in California. Ang sabi niya, you don't expect na mabuhay yung bata or yung iyong mahal na asawa. And that time when my beloved wife was in the delivery room, one of the doctor, dahil 4-5 yung doktor na tumitingin dahil very interesting yung case. Ang sabi sa akin na, doktor, mga minamahal, mamili ka na ngayon, Mr. Sandelian. You have to choose. Mayroon pong civil service na para po sa mga services na binibigay sa mga nawawala ng asawa sa dako ng Amerika. And that time, ang sabi ng doctor, you have to choose. If you choose your wife, she might live for a short period of time, ngunit mawawala ang baby. If you choose your son, he may live for years and years. You will see him to have a family and everything, mga minamahal. Napasakit yan, mga minamahal. Ngunit sabi ko, buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Wala akong pipiliin, mga minamahal. Hallelujah. And meron po mga DNR, do not resuscitate. May mga ganong pinipirmahan, mga minamahal, just in case. So sabi ko, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise Hallelujah. God. And that time, mga minamahal, sabi ng doctor, you have to take medicine, 21 medicines, 21 pills. Iniinom mo ito, mga minamahal, supposedly, hindi na one by one. It's through glass, mga minamahal, baso, tinutungga yung mga gamot. Sabi ng aking beloved wife, hindi ako iinom niyan. Hallelujah. Talagang ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Ganun ang kanyang kalagayan. Gusto niya pang mag-normal delivery. So siya po ay nagpa-induce. Hallelujah. Ang sabi niya, push na talaga hanggang doon sa pinamataas na rate ng pag-induce hanggang umabot, mga minamahal, walang nangyari. So kalooban ng mga Panginoon na siya ay magkaroon ng through the cesarean section. And that time, ako po'y pumirma na, mga minamahal, ang mga do not resuscitate and everything that dahil ako po ay nanampalataya siya ay bubuhay na mahal na Panginoon, maging aking mahal na anak, mga minamahal. And that time, lumabas ang bata, mga minamahal, buhay. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Paglabas ng bata, dinala siya, mga minamahal, sa NICU. And that time, ang kanyang blood sugar is just 12. Dahil nagkaroon ng diabetes, hypertension, APAS, napakarami mga karamdaman ng beloved wife. Ang sabi ng doktor, so 12 lang ang blood sugar, kailangan natin magkaroon ng bolus, tuturukan ng medication ng iyong baby.
upang umangat ang kanyang blood sugar. Ako po ay tumawag ulit mga minamahal sa ating mahal na Panginoon at humingi ng backup prayer. After call, mga minamahal, ang sabi nila, let's check again. Natimpla na ang gamot, mga minamahal. Hallelujah. Bago iturok, sabi ko, Doc, you have to check it first. I want to be assured. Chinek, mga minamahal, from 12 in a matter of 5 minutes, naging 85. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Nagalit ang doktor sa nurse. Ang sabi, mga minamahal, bakit mo ako sinasabihan na kailangan palalagyan to ng bolus? 85, it's normal. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. And that time, mga minamahal, kami ay nagpalatay sa mahal na Panginoon. Ang aking beloved son stayed in NICU for 1 month. Imagine, for 1 month, hindi namin kasama ang batang iyan. Siya ay nandoon sa ICU in a highest level of tertiary level of ICU sa dako ng Amerika, mga minamahal. Sabi ng doctor, etong batang ito ay nasa ICU, ngunit kahit isang swero, wala nakalagay sa kanya. Purihin ang mahal na Panginoon. Siya lang ang bata sa ICU na walang swero, mga minamahal. Walang nakatusok sa kanyang veins. Yan himala ng mahal na Panginoon. Bakit siya nandun, mga minamahal? Dahil ayaw kumain ng bata. Ayaw kumain ng bata, mga minamahal. At kami po ay naghintay. Sabi ng doktor, kailangan natin siyang gawin ng therapy and everything. Ngunit isang araw kami na lang sa mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, hindi siya kumakain kinabukasan pagising namin. After 1 month, siya po ay kumain na through bottle. Praise the Lord. Bottle. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mga doktor, when I can still remember in Oakland, California, doon sa isang ospital dyan, na pinakamagandang ospital, masasabi natin, highest level of care. Makita mo ang mga nurses, nasa kwarto ng aking mahal na anak. Ako ay nagulat, mga minamahal, akala ko anong meron dahil may nagko-cold blue. Ibig sabihin, may someone is passing away, mga minamahal. Ang daming 6 nurses and doctors sa loob ng room ng aking beloved son. Ang sabi ko, Doc, bakit anong nangyayari? What's happening? Ang sabi niya, no, we're just chit-chatting here. Because we find peace in this room. Hallelujah! Purihin ang mahal na Panginoon. Imagine, doon sila nakakapagpahinga. Doon sa kwarto na aking mahal na anak, mga minamahal, dahil doon daw may peace. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. At after 1 month, lumabas ang bata, mga minamahal. 1 month in ICU, you will spend millions in pesos and $1,000, 6 digits sa dako ng Amerika. Ngunit kahit $1, even just a centavo, wala kaming nilabas. Praise the Lord. Lahat, Hallelujah. mga minamahal, hallelujah. Glory to Ipinagpay God. ng mahal na Hallelujah. Panginoon. Walang nilabas, mga minamahal, hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, hallelujah. And dumating po yung time na lumabas na ang bata, maging aking beloved wife. Ang ating mahal na Panginoon is the great physician and is a great anesthesiologist. In what way, mga minamahal? My beloved wife, bumukas ang kanyang tahi, mga minamahal. And I sent her to the ER just to check what's happening because she told me she doesn't feel anything. Any pain, any hurts, it's just 2 out of 10. And my wife told me, and she told the doctor, sabi niya, I don't feel anything. It's open, mga minamahal, ngunit wala siyang maramdaman. Hallelujah. Dumadalo 3 times a week, walang maramdaman. Bukas yung kanyang wound. Ang sabi ng doktor, kung wala kang maramdaman, umuwi ka na sa tahanan, takpan mo na lang ng unan, mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoon, hindi na tinahi. Hallelujah. Dahil sabi ng doctor, suspected, baka may hernia or anything, mga minamahal, lumabas sa CT scan, all negative. Siya, mga minamahal, pinagaling ng 100% ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, even in our family, it's happening, mga minamahal. Yung himala, dahil mga minamahal, the anointing of our beloved pastor still with us, mga minamahal. Ang aking beloved wife, siya sabi niya, mga minamahal, kami ay, ang firstborn, mga minamahal, kami humingi ng backup praise sa ating beloved pastor, and a second born naming baby, mga minamahal. Hallelujah. Yung mga naipong prayers ng ating beloved pastor. Hanggang ngayon, mga minamahal, napapakinabangan natin, mga minamahal, at talagang pinutugon pa rin yung mga panalangin ng bawat isa, mga minamahal. At nakita namin, sabi, mga buhay, na hindi kami iniwan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.